guys, this is Mamiel back again with another mini vlog. Yes, today is Friday kaya naman second day ng examination ng mga bata at tapos na nga pala nilang sagutan yung first subject kaya naman mag-check na kami. After nga namin mag-check dyan, syempre nag-item analysis na nga rin pala kami at pagkatapos nga i-recess time na yan kaya naman pumunta na nga rin ako sa kantin. At habang naglalakad nga ako dyan ay nakasalubong ko naman nga itong si Sir Ariel at pagdating ko nga dito sa kantin ay nakapagluto na rin nga pala si Ate Edith nitong pansit. Tapos ayan, kumuha nga lang pala ako dyan ng 2 pirasong kalamansi. Tapos kumuha na rin nga pala ako nitong empanada dahil feeling ko masarap siyang ipares dito sa pansit na kinakain ko. Medyo nabitin pa nga ako dun sa kinain ko kaya naman bumili pa ako dyan ng Wata Tops. O diba, walang kabusugan. Tapos agad naman nga rin akong bumalik dito sa classroom. Tapos nagtimpla nga pala ako dyan itong Milo. Talaga kompleto ang pag-snack ko kapag hindi ako umiinom ng mainit. Kaya naman talaga nagtimpla ako dyan ng Milo. At ayan, nagtitik na nga pala sila ng second subject. Good luck! And congratulations, grade 11 ABM dahil na-survive ang first quarter exam. At tawa pa nga ako sa nakasulat dito sa board na talaga namang memorize daw, hindi familiarize. Forward lunchtime na nga pala yan at meron nga pala ditong niluto sa Ate Edith ng fried chicken. Tapos naabutan ko pa nga siya nagluluto dito ng fried egg. Tapos ayan, nag-order nga lang ako dyan ng corn soup at talaga namang napakasarap ng dalang pagkain nito ni Darling. Ilang iba talaga kapag yayaman ni. Meron nga siyang daladalang salad. Tapos itong napakasarap na kasaba cake na talaga namang saktong-sakto nga lang yung tamis. Ay talaga namang sino ba naman ang hindi mapaparami ang kain dito dahil meron ng corn soup, merong patola with miswa, merong kasaba cake, merong fried chicken, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ko ang mag-lunch dyan, agad naman nga akong bumalik sa classroom dahil meron pa nga silang 2 subject na ititake. At syempre habang nagbabantay tayo ng mga bata ay naisipan ko na rin ngang checkan eto mga notebook plus i-record ko na rin nga pala siya dyan para matrace ko kung sino yung hindi pa nagsasubmit. Habang nag-check nga ako dyan ng notebook ay meron nga pala ako ditong nakitang nakasulat na I like. Akala ko nga I like mathematics pero I like Princess so much ang nakalagay. Pagkatapos ko nga dyan mag-check ng notebook ay agad ko naman ngang ni-record etong mga test results ng mga bata para naman madali ko nang ma-compute ang kanilang grades for the first quarter. Tapos ayan, nung matapos na mag-exam yung mga bata, agad naman nga ako pumunta dito sa kantin dahil bigla akong nagutom sa mga nakita kong results sa exam kaya naman pumunta ako dito at naabutan ko ang nagluluto si Ate Edith itong butchi at saka pilipit. At fast forward nung makarating na nga ako dito sa may crossing ng Kalagbangan ay bumili nga ako dito ng manok kay Ate Cynthia at naabutan ko nga dito si Jasmine na pinagbibilahan ng manok. Etong si Ma'am Susan. Yes, si Ma'am Susan isa yan sa mga teachers ko nung elementary. Shout out Ma'am Susan! Ayan, pinahiwa ko na rin nga pala yung manok dito kay Jasmine dahil naisipan ko ang magluto ng tinola dahil baka nga wala pang ulam dun sa bahay at bumili na rin nga pala ako dito nitong sayote. Bumili na rin nga pala ako nitong sibuyas, chicken cube at agad naman nga ako nagbayad dito kay Ate Mean. Tapos agad naman nga kami sumakay ni Ma'am Russell dito sa tricycle dahil umuulan na nga ng mga oras yan. Shout out sa imo o Mel at ay naghihiling. Pero salamat Mel sa pirming pag-share kan sa kuya mga mini vlogs. Bali umuulan na nga pala ng mga oras na yan kaya sabi ko nga i-door to door ako dahil wala akong dalang payo. At nung makarating na nga ako dito sa bahay agad ko na nga binuksan. Etong nandito sa kawali dahil titingnan ko nga kung meron ng ulam at meron na nga palang niluto si Papa diyan na ginataang tulingan. Kaya yung manok nga ang binili ko ay agad ko na nga munang nilagay dito sa freezer dahil bukas ko na nga lang siya lulutuin. Yes, mga milagi talaga ako nagpapasiguro dahil bawal magutom ang pamilya na to. Tapos nagbiyas na nga pala ako ng mga oras na yan dahil magpapakain na nga pala ako dyan ng baboy. Inaasikaso ko at nagtatakal lang ako dito ng feeds dito sa may timba. Ito naman nga si Papa ay agad naman nga hinugasan yung lunch box. Nung mababad na nga yung feeds ay agad naman nga akong dumiretso dito sa akulungan ng alaga naming mga baboy. Tapos nililinisan ko nga pala dyan yung labangan bago ko nga ilagay ito. Tapos bubuhusan ko yan or lalagyan ko yan ng napakaraming tubig bago ko ilagay itong feeds para marami siyang mainom na tubig. Pagkatapos ko naman nga mapakain etong si Negra, isusunod ko naman nga papakainin eto namang si Kabang. Habang abala nga sila dyan sa pagkain, ay agad ko naman ngang lilinisan ang kanilang kulungan. Tapos ko namang malinisan yung kulungan ni Negra, ang next ko naman na lilinisan etong kulungan ni Kabang. Tapos ayan yung kalahati naman na labangan ay lalagyan ko naman ng napakaraming tubig para mas mabilis siyang lumaki. And see you on my next vlog. Please like, follow, and share. Salamat sa panonood!